ay biblical leadership. Meron po itong subtitle na joint efforts. Kayo po ay naka-attend last Sunday. Ang aking pong title na tinalakay ko po last Sunday ay Moses and Jesus. Tapos merong nakalagay na the law of reproduction. Okay. So, inuna muna po natin yung kay Moses at kay Jesus last Sunday dahil para po maintindihan po natin na mahalaga po na maintindihan po natin na mula kay Moses hanggang sa panahon ni Jesus ay meron na talagang reproduction. Meron na talagang nare-reproduce na leader. Tingnan po natin sa next slide. Dito po, makikita po natin yung pagkakaiba ng dalawa. O so, pagkakapareho ng dalawa na leader, si Moses po at si Jesus. Kung kayo po ay naka-attend last Sunday, ang pinaka-argumento ko lang po naman doon, ang pinaka-argumento ko po doon ay mula kay Moses hanggang kay Jesus, the Bible shows us that leadership is a must. Leadership, producing leader is a must. Kumbaga, ay pinapakita po ni Moses at ni Jesus na kahit sila ay magkaiba ng panahon na nag-exist, ay kailangan nating mag-reproduce ng leaders. Kumbaga, kung ano yung nasa akin, ay ipapasa ko sa ibang tao. Kung ano yung naranasan nyo sa Panginoon, kung ano yung tinanggap nyo sa Panginoon, hindi yun mananatiling sa inyo lang. Ito ay kailangang naisasali natin sa iba. At ito ay mahalaga sa ating lahat. Very critical kasi may mga Christians, they thought they are Christians, but they are not living as a Christian. Na nakalimutan nila na, nga pala, merong pinaranas ang Panginoon sa akin, pinatawad ako ng Panginoon, at the same time, kailangan ito ay maranasan din ng ibang tao para sila ay mapatawad din ng Panginoon. So, si Moses went through the process of God, okay? Kailangan niyang tanggapin yung leadership, okay? At kailangan niyang mag-invest, at yun ay napag-aralan natin last Sunday. At si Jesus ganun din. Siya po ay mas pinili niyang mag-suffer para siya mamatay sa krus, okay? Mas pinili niyang mag-serve at binigyan niya ng pansin maski yung mga less privileged na mga tao. Ito po ay review lang. Ito ay pinakita ko last Sunday sa inyo. Pero aware po tayong lahat na hindi po lahat ng mga members sa church, hello? Hindi po lahat ng mga members sa church ay tinawag para maging leader. Aware po tayo doon. Hindi lahat ng mga members sa church ay tinawag para maging elder or pastor. Kumbaga, alam naman nating lahat yon. Pero yung pong leader na ginagamit nating salita, ito po ay ang ginawa po ng New Testament ay ginawa po itong disciple. Yung pangalang yung leader ay ginamit sa equivalent na disciple. Tingnan po niyo yung next slide. Yung pong okay, leadership is a must, okay? Next slide. Yung leader, okay, yung leaders ay mayroong kasing kahulugan na disciples. So, kung matatandaan po ninyo, sabi ng Panginoon sa Matthew 28, go and make disciples. Go and make disciples. Ang disciple po ay leader. Kumbaga, siya ay nagli-lead. He leads someone. Siya po ay merong nililid para sa Panginoon para maging disciple din. At yung pong pinagbabasihan po ng atin pong
lesson ay yung pong kay John Maxwell na 21 most powerful minutes in a leader's day. So yun po yung ating pinagbabasihan ng aral. At habang ako po ay nagpe-prepare, prayerfully preparing nung pong lesson natin ngayon, ay nakita ko po na yung kahalagahan na kasi yung kasing reference natin kay John Maxwell, kumbaga nung aking piniprepare to, 2 pages lang, so napakaikli lang. Pero hindi naman po tayo doon lang tumingin, kundi meron tayong sa akin pong pagpe-prepare ay nakita ko po yung kahalagahan na tayo pong lahat ay ma-refresh kung ano po yung church. Kaya po ito pong ating pag-aaralan ay 2 bahagi po. At ito po ay i-share ko sa inyo ngayong umaga. Pero ganun pa man po, mag-pray muna po tayo. Panginoon, sa umaga pong ito ay muli pinagpe-pray po namin na ang iyong salita ay matikman namin at ma-appreciate namin yung lasa ng tinapay ng buhay na amin pong pagsasalu-saluhan ngayong umaga. Sabi mo, Panginoon, taste and see that the Lord is good. At sabi mo rin po, Panginoon, sa iyong salita, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa oras pong ito, buksan po ninyo ang aming mga pangunawa, maski po yung mga bago na ka-attend lang, Panginoon, ikaw po ang patuloy na magbukas ng kanilang mga pangunawa at puso, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. So, yung title ko po, last week, Moses and Joshua. Ngayon naman po, ang title ko ay Moses and Jesus, nung last Sunday. Ngayon po ay, ang title ko ay Moses and Joshua, the Law of Reproduction. Ganun pa rin. Okay? 2,000 years ago, since Jesus was risen from the dead, ang kanyang maluwalhating biyaya ng pagpapatawad ng kasalanan ay kapansin-pansin sa buong mundo, kahit na ito ay pilit na nilalait at tinatapakan. May narinig nga akong kasabihan, mentras daw may pinapatay na Kristiyano nung araw, lalo daw dumarami ang church. At totoo naman, lalo sa mga bansang hindi kinikilala ang salita ng Diyos, katulad ng North Korea, China, Iraq, Iran, Middle Eastern world, at parami ng parami pa ang mga churches sa mga bansang nabanggit. Bukod po dito, ang mga nakakakilala sa Panginoon ay mga taong ni sa hinagap ay imposibleng makakilala sa Panginoon, pero nakakilala sila sa Panginoon. Katulad po ng pinakita ko noong mga nakakarang linggo na maski po yung terorista na Hamas ay nakakilala sa Panginoon. At ang salita po ng Diyos ay mabilis na kumakalat dahil na din sa teknolohiya. Lalong patuloy ding lumalakas at lumalawak ang impluwensya ng Panginoon dahil sa kanyang iglesia. Kaya po, dito pumapasok na mentras dumadami ang nakakakilala sa Panginoon, lalong lumalaki yung need o yung pangangailangan ng leadership. Kasi maraming nakakakilala sa Panginoon, okay? Dahil sa technology, sabi ng Bible, bago bumalik ang Panginoon ay ang kanyang salita ikakalat sa buong mundo at mas marami ang nakakakilala sa Panginoon sa panahon ngayon kesa nung nakaraan dahil sa technology. At dito natin makikita na mentras dumadami ang nakakakilala sa Panginoon, lumalaki yung need ng leadership. Pero ang pinag-uusapan po natin ditong leadership ay biblical leadership.
Okay? Biblical leadership. Kung ano yung sinasabi ng Bible, okay, ay ito po yung ating pahahalagahan kung paano natin i-manage ang church. Meron po kasing secular o kaya man-made church leadership at merong biblical leadership. So dalawa yun, ano? Merong biblical leadership at merong secular leadership o kaya ay man-made leadership. Ang ibig ko pong sabihin ng secular or man-made leadership, merong secular na pamumuno sa mga kumpanya, for example, at ito ay ina-apply nila kung paano patakbuhin o paano i-operate ang church. And this kind of leadership na man-made, na secular, kills the church unnoticeable. Hindi ito napapansin ng karamihan na itong man-made leadership na ito ay pumapatay sa maraming church. Paano mahahalata? Ito ay ina-apply sa church at lahat ng mga tao na pumapasok sa church, iniisip nila ay ito yung ginagawa ng mga leaders namin sa church. So, ang nasa isip nila, naniniwala kami sa mga leaders namin na yung kanilang ginagawa ay para sa Panginoon, so okay na. Pero may mga church na hindi nila namamalaya na yung mga leaders mismo ng church ay meron silang na-i-apply ng mga secular na mga principle na galing sa mundo at ito ay ina-apply nila sa church. Pero ito po ay delikado. Dahil meron po talagang biblical leadership. Ibig sabihin, meron talagang sinet ang Bible na kung saan ito ang dapat sundin na kind of leadership kung paano patatakbuhin ng church. So, ang mali pong, ganito po yun, ang mali pong paniniwala sa kung ano ang church. Okay? Ito po ay nakaka-apekto on how the Christian behave inside the church. Ang ibig ko pong sabihin, pag merong kang pananaw sa church at ito ay mali, ito ay nakaka-apekto how you behave sa loob ng church. Pag tama rin yung pananaw mo tungkol sa church, ito rin ang nakaka-apekto on how you behave sa church. Okay. Ngayon po, ito po ay binanggit ng Panginoon, yung biblical leadership. Mark, hindi ko na po, wag na po ninyong tingnan, pero sa Mark chapter 10, sabi dito, na binasa ko last Sunday, whoever wants to be great must be a servant. It is a biblical leadership. Sabi doon, kung gusto nyong maging dakila o maging leader, you must become a servant. Ikaw ay maging servant of all. So, ang biblical leadership po ay ito. Ibig sabihin, sa church pala, although ikaw ay tinawag na maging leader o disciple, you must be a servant of all. Meron kang attitude na ikaw ay mayroong pagseserbisyo. Ikaw ay naglilingkod sa Panginoon sa pagitan ng paglilingkod mo sa loob ng church o sa mga kapatid sa Panginoon. Ngayon po, tingnan po natin, pwede po bang pakibuksan po niyo inyong Bible para po, for the sake ng mga bago, sa Mark chapter 10, tingnan po natin yung naging attitude ng mga alagad. Mark chapter 10, verse, sana po tingnan po niyo sa Bible ninyo para makita po ninyo na ito ay galing sa Bible. Mark chapter 10, verse 33. Mark chapter 10, verse 33, sabi dito, papunta tayo ngayon sa Jerusalem, sabi ni Jesus, kung saan ang anak ng tao ipagkakanulo sa mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan.
siya'y hahatulan, siya'y hahatulan nila ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya ay kanilang hahamakin, duduraan, hahagupitin, at papatayin. Ngunit, pagkaraan ng 3 araw, siya'y muling mabubuhay. Sino po yung tinutukoy doon? Si Jesus. Okay, salamat po sa inyong pagtugon. Si Jesus po yung tinutukoy doon. Ngayon po, tingnan po ninyo yung susunod na verse. Lumapit, verse 35, lumapit si Jesus, lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo at sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano ang nais ninyo? Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Okay? Gusto ko lang pong ipakita dito ay ito pong binasa natin na ito. Una po, sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na siya ay papatayin, hahamakin. Okay? At pagkaraan ng 3 araw, siya ay mabubuhay na magmuli. Pero hindi po ba sa ganitong pangyayari na sinasabi ni Jesus yung kanyang kamatayan sa kanyang mga alagad, hindi po ba dapat ang kanilang reaksyon ay sila'y malulungkot? Di ba? Sila ay malulungkot. Nako, Panginoon, sana wag sanang mangyari to. Pero ang kanila pong respond ay iba. Ang kanila pong, pagkatapos pong sabihin ni Jesus yung kanyang kamatayan, imbis na sila'y malungkot, ano po ginawa ng mga alagad ni Jesus? Nag-uusap-usap sila, lumapit yung isa sa mga alagad, ang sasabi, Panginoon, pwede po bang umupo sa inyong kanan, yung isa sa amin, at yung namang isa sa kaliwa. Ibig sabihin, ang iniisip ng mga alagad ay karangalan. Nakuha niyo po ibig ko sabihin? Ibig sabihin, sana matabi ko sa Panginoon kapag siya'y naghahari na. Ako sa kaliwa, ako sa kanan. Ito po ay maling tugon bilang alagad. Kasi, ang pinag-uusapan ay kamatayan ni Jesus, pero imbis na sila'y malungkot, ang pinag-uusapan nila ay posisyon. Nakuha niyo po? At ganun po ganun po yung naging attitude nila. Kaya po, makikita po ninyo yung naging problema ni Jesus, although he was the greatest leader of all, na yung kanyang itinuturo 2,000 years ago ay hanggang ngayon ay merong impluensya sa maraming tao. At sabi ko nga po sa inyo, mas maraming nakakakilala sa Panginoon ngayon kesa nung mga unang panahon. Pero ganun pa man, kahit siya ang greatest leader, pero meron pa rin naging Judas. Di po ba? At naging problema ni Jesus, itong mga alagad na to na sila ay immature while thinking na itong si Jesus ay papatayin, hahamakin, pero ang pinag-uusapan nila, dapat kasama rin ako sa karangalan ng Panginoong Hesus. At ito ang naging problema niya sa kanyang mga alagad. At ito po ay hanggang ngayon nakakaapekto sa church ngayon, na kung saan ang pagkakaroon ng position sa loob ng church, okay, ay nagiging pride ng marami. At ito po ay malaking problema. Ganun pa man, ay sa kabilang dako, okay? Sa kabilang dako, marami ang nakakakilala sa Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, kahit sa mga bansa na pinagbabawal ang salita ng Diyos, ay marami pa rin nakakakilala sa Panginoon. Pero tingnan po ninyo ang naging epekto ng wrong leadership. Okay? Tingnan po natin yung picture na ito. Although, tingnan po natin, ito pong picture na ito, sabi rito, a mostly godless Europe is turning in its ancient church into dance clubs and cultural hotspots. There is no return to past possible. Yung mga church sa Europe na mga matatagal na, ang sabi doon sa balita,
turned it into a dance club. Naging dance club, naging sayawan ng mga babae. Yung church, ibig sabihin, yung church na ang purpose dapat ay mag-glorify ang Panginoon dahil sa wrong leadership, okay? Napasukan ng secular leadership yung church. Ganito po ang nangyari. Meron pa akong isang picture diyan eh. Ito po, halata po bang church? Dati. Meron siyang mababanag naman yung yung church Pero ngayon po ay naging ispa na lang. Naging tindahan na lang. Yung kumbaga kung gusto mo magpa-ispa, okay? Magpagupit, yung church before naging ganto na. Why? Because of wrong leadership. Kumbaga, nagsisimula sa leaders ng church na wala yung kanilang focus, na wala yung kanilang mission, na wala yung kanilang passion for Jesus, na wala yung kanilang focus na, nga pala, ang aming dapat gawin ay yung pinapagawa ng Panginoon, pero instead, unti-unti, hindi nila namalayan, hindi nila to pinlano hindi nila pinlano to hindi nila pinlano na, isang araw gagawa tayo ng church, at eventually, gagawin nating club. Hindi, walang ganon. Pero because of wrong leadership, because of wrong, yung maling pananaw sa church, yung naging maling pananaw sa church, ito ay nakaka-apekto on how the people behave inside the church. At ito, eventually, namatay ang church. Tingnan po nyo, dalawang senaryo po ipinapakita natin dito. Sa mga bansa na ipinagbabawal ang salita ng Diyos, kamukha ng komunistang China, North Korea, Iran, Iraq, dumadami ang mga nakakakilala sa Panginoon. Pero at the same time, because of wrong leadership sa ibang mga churches, na-focus sila doon sa secularism. Ano nangyari? The church died. The church died. At hindi ko pa po babanggitin dito yung mga church na kasalukuyan ngayon na they are applying the secular principle on how they manage the business in the world, at ito ay pinapasok nila sa church. They are existing, but in the eyes of God, they are dying. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Sa Book of Revelation, merong mga ganong church. Okay, hindi ko na babanggitin, pero hindi ko na babasahin, pero alam ng karamihan ito. Nababasa niyo sa Book of Revelation. Ang sinasabi sa Book of Revelation, sinasabi mong ikay malakas, sinasabi mong ikay mayaman, pero ang totoo nun, ikaw ay mahirap. Nakuha niyo po ibig ko sabihin? They thought, may mga churches ngayon that they thought they are doing the will of God. But they are not. And that's true sa nangyayari ngayon. Kaya ito ngayon yung naging burden ko po nung piniprepare ko po itong preaching na kung ituturo ko lang yung kay Moses and Joshua, malaki yung kumbaga, okay, may matututunan tayo sa leadership ni Moses and Joshua na iningatan nila yung mission na yun ay pinagawa ng Panginoon. Pero babalik ko lang yung ano ba talaga ang church? Okay? Bago at hopefully sa biyaya ng Panginoon ay ituloy natin kay Moses and Joshua. Pero ano lang po ito? Tingnan lang po natin. Ephesians chapter 5 verse 25. Yung binasa natin kanina. Husbands, love your wives. Okay? As Christ loved the church and gave Himself for her. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae. Kung paanong si Kristo, minamahal niya ang kanyang, iglesia. At ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Okay? That He might sanctify her, having cleansed her
by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blameless. Okay. Bago ko po ibigay yung definition ng church, although alam ko po sa mga elders natin at sa aming mga elders ay nabanggit na namin kung ano ang church. Dati pa. Pero gusto ko lang ding i-remind kayo sa umagang ito. Ang model po ng marriage, tingnan po, pansinin po nyo, ang model ng husband and wives relationship, ang model nila ay ang church. Okay? Not the other way around. Ang model ng mag-asawa sa kanilang relasyon ay ang church. Okay? Ang Panginoon, kung paano magmahal ang Panginoon sa kanyang church. Sabi ron, husband, love your wives as Christ loved the church. Now, how Christ loved the church? Paano iniibig ng Panginoon ang kanyang church? Paano? He gave, nakikita po ba niyan? He gave himself up for her. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Unselfish, not self-serving. Okay? Unselfish and not self-serving. Hindi ito parang sarili mo ang hindi sarili ni Jesus ang iniisip niya, kundi ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang iglesia. Okay. Now, tingnan po niyo yung definition ng church. Babalik po tayo mamaya dyan. Ano ang church? Okay, ito ay hindi lumalayo doon sa ating pinag-usapan before na kung ano ang church. Ang church sa Greek ay ecclesia, called out. Kumbaga ay tinawag palabas mula sa mundo. Pero tingnan po natin ito at naka-impluwensya po yung definition na yon dito. A group of believers whom God loved and gave His life in order for them to be redeemed from sin. Ito daw po ay grupo ng mga mananampalataya na inibig ng Panginoon at sa kanyang pag-ibig, binigay niya ang kanyang buhay. Okay? Para sila ay matubos mula sa kasalanan at bring into a covenant relationship with Him. Hindi contractual yung relationship, walang due date, kundi covenant. Ibig sabihin, everlasting covenant. Ibig sabihin, walang due date. Covenant. Sa kanya pong pagmamahal, ay, balik po natin sa verse, sa kanya pong pagmamahal, ay, ang sabi dito, so that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word of God. Sa kanya pong pagmamahal, ano ang kanyang ibinigay? Hindi lang yung kanyang buhay. Maski po yung kanyang salita ay kanyang binigay. Para Sabi dito, so that He might present the church to whom? To whom? To Himself. Pwede po bang pakinggan po nyo to? Sinabi po ng Bible, so that, yung salita ng Diyos, ito ay kanyang ibinigay sa church, para ito ay maging banal, okay? By washing of water with the word, verse 27, so that He might present the church to Himself. That He might present Himself, that He might present the church to Himself. Gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, at ito'y sinasabi ng Bible, the church does not belong to the church. The church belongs to Christ. Ulitin ko po yun. At siguro nakalagay yata doon sa PowerPoint that the church does not belong to the church. The church belongs to Christ. Kaya po, mali yung kaisipan na ganito. Mali po yung kaisipan na ano ba ang mapapakinabangan ko kung papasok ako sa church?
Ano ba ang mabibigay ng church sa akin pag pupunta ako sa church? Ano ba ang benepisyo ko kung ako ay magiging member ng church nyo? Although sinasabi ng Bible, may mga benefits ang pagiging member ng church. Pero, ang ibig ko po sabihin, kapag ka nagkamali po yung mga uma-attend ng church, na okay, kaya ako narito para ang church mag-serve sa akin. Gusto ko, merong ibibigay ang church sa akin. Dapat, kung ano yung expectation ko, ibibigay ng church sa akin. Pero ang sabi ng Bible, sa Ephesians chapter 5, nilinis tayo ng Panginoon, ibinigay ng Panginoon yung kanyang word para tayo malinis, para ma-present ang church for Himself. Maliwanag po ba mga kapatid? Pwede po ba tumango kayo kung naiintindihan po natin? Ang church ay hindi para sa church. Ang church ay para sa Panginoon. Hindi tayo narito para iserve yung ating sariling kagustuhan, kundi iserve kung ano yung purpose ng Panginoon. Kaya may mga church na namamatay. They are walking, but they are dead. They are existing, but they are not pleasing God. Kasi ang nasa isip ng mga member, kaya ako pupunta sa church kasi maganda yung facilities, merong coffee shop sa may first floor, may basketball court dun sa church, maganda yung andun kasi may artista dun. Wow! You are attending the church para i-please yung sarili mo. Ano sabi ng Bible? Husband, love your wives as Christ loved the church. Mga lalaki, ibigin nyo ang inyong mga asawang babae kung paano iniibig ni Kristo ang kanyang iglesia. Unselfish, not self-serving. Kapag ka merong tinanong, ako po ay marami nang ikinasal na couple, meron akong mga tanong pag may counseling at ang isa sa mga minsan na yun na itanong ko, bakit ka magpapakasal? Bakit ka pupunta sa pag-aasawa? Para po may makasama sa buhay. Bagamat sa unang tingin, okay naman. Pero minsan yung sagot na ganun, self-serving . Nakuha niyo ba yung sabihin? Kaya ako mag-aasawa para may makasama sa buhay. Sabihin, yung reason niya, for himself, para may makasama sa buhay. Pero kamukha nung binabasa natin, ang pag-aasawa ay hindi self-serving, para pasiyahin mo yung sarili mo. Ang pag-aasawa, binigyan tayo ng model ng Panginoon. Ang pag-aasawa ay gaya ng pagmamahal ng Panginoon sa kanyang iglesia. Binigay niya ang kanyang buhay. Nakukuha niyo po ibig sabihin? At doon pa lang mga kapatid, kaya ako to binibigyan ng emphasis kasi kailangan mawala sa ating kaisipan na kaya ka pupunta sa church kasi meron kang natatanggap, meron kang napapakinabangan. Narito ka sa church para magbigay ng iyong buhay para sa Panginoon. Amen po ba? Maliwanag po yun, maliwanag po yun. Punta po tayo sa part 2. Tingnan po natin yung relationship nung church na ito doon sa ating Moses and Joshua na ating pinag-aaralan. Okay. First slide sa part 2. We hate process. Okay? Ayaw natin ng proseso. We do not change overnight. Okay. Yung kay Moses, meron siyang pinagdaan ng proseso. Okay? Natural, sa pagkakaroon ng proseso ni Moses, gaya po ng nabanggit ko last Sunday, siya ay mayroong wilderness experience. Siya po ay inampon sa Ehipto at ang sabi ng Bible talagang binigyan siya ng karunungan ng Ehipto. Maganda yung kanyang posisyon sa Ehipto, pero siya po ay nakapatay
At secretly, siya po ay nag-eskapo. At siya po ay pumunta sa Madian. At doon po siya nagkaroon ng mababang experience o wilderness experience. Bago po siya tawagin ng Panginoon, ilang taon? 40 years. Siyang nasa wilderness ng Midian. Just think of it, mula sa mataas na posisyon ng Ehipto, siya ay merong lowest occupation ngayon sa wilderness experience niya. Ano po ang kanyang alaga? Mga tupa. Siya po ay tagapag-alaga na lang ng tupa. Tingnan po niyo Hebreo 11:24. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises nang siya'y mayroon ng sapat na gulang, na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng pananaliang aliw dulot ng kasalanan. Next slide. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesayas kaysa ang makayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Balik muli doon sa first slide. Dahil sa pananampalataya, tingnan nyo yung naging proseso. Okay? Tumanggi si Moses, ito yung kanyang part ng kanyang proseso. Tinanggihan niya ang kanyang benepisyo bilang isang anak ng prinsesang anak ng hari. Okay? Ito pa yung kanyang proseso. Inibig niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos. Okay? Dati siyang maganda yung kanyang buhay at ang sabi ron, anak ng prinsesa, anak ng hari, pero ang ginawa niya, may nabago sa kanyang puso. Sabi niya, sasama na lang ako sa pagdurusan ng aking mga kababayan. Okay? Kesa magtamasa ng panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Okay, so proseso yon, no? Proseso yon. Bumaba yung kanyang posisyon, tapos nakihati sa pagdurusa. Pero tingnan po niyo, next slide. Next slide. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis ng hirap. Proseso pa rin. Okay? Ngayon, tingnan po ninyo, sa kanyang proseso, may nabago sa kanyang puso. At ito yon, nakatuon ang kanyang paningin sa gantimpala, sa hinaharap. Something was changed inside the heart of Moses. Hindi lang siya nanampalataya sa Panginoon, nag-undergo siya ng proseso na hindi niya gusto yung mga pangyayaring yon. Bilang normal na tao, sino ba naman ang tatanggi sa kayamanan ng Ehipto? Bilang normal na tao, makikihati ka pa ba sa hirap ng ibang tao? Na maganda na yung posisyon mo. Di ba parang sa pelikula? Bakit? Hindi, huwag na lang. Ganda-ganda ng buhay ko dito eh. Pero tinanggap niya yung proseso na yon. Pero tingnan po ninyo, noong nag-undergo si Moses ng proseso ng Panginoon, something changed in his perspective. Okay? Nakatuon na siya ngayon doon sa mga panghinaharap. Hindi na siya nakatingin sa mundo, nakatingin na siya sa mga bagay na pang-eternal. Diba? Now, tingnan po natin. Bibigyan ko po kayo ng definition ng salitang proseso. Tingnan po niyo proseso. Meron ba diyang proseso? God's process. Mga pangyayari sa buhay natin na pinapahintulutan ng Diyos para itama ang ating mga puso at isunod ito sa pattern ng kanyang anak na Jesus. That is my personal definition ng God's process. Mga pangyayari sa buhay natin na pinapahintulutan ng Diyos kahit hindi gusto. Nung ikay nanampalataya sa Panginoon, ano sabi ng Bible? Ano sabi ng Bible? Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Mula doon sa dating pagkatao, patungo sa bagong nilalang, merong dadaanang proseso. Okay? May dadaanang proseso. At yung proseso na yon ay kamukha kay Moses, ay hindi niya gusto yon bilang tao. Yung proseso na yon. Pero tinanggap niya yung proseso ng Panginoon.
Pero tandaan po natin, yung mga non-Christians, ayaw nila ng proseso ng Panginoon. Ito po yung next slide. Tingnan po natin. Next slide. Naglingkod kay Yahweh ang sambayanan Israel habang nabubuhay si Josue. Sino po yung minentor o binigyan ng tinrain ni Moses para maging leader? Sino po yun? Si Josue. At tingnan po ninyo ang naging impact noong life ni Moses sa buhay ni Josue. Tingnan po niyo naging impact. Sabi rito, naglingkod kay Yahweh ang sambayan ng Israel habang nabubuhay si Josue. Habang nabubuhay si Josue. Tingnan po natin. Pwede po bang tumigil muna sa dali ng pagsusulat? Tingnan po natin yon. Bago mamatay si Moses, pinag-pray niya si Josue. Okay? Para maging leader. Pero, sabi dito, yung impact ng leadership ni Moses na kanyang naisalin kay Josue, ang sabi rito, habang nabubuhay si Josue, naglilingkod ang buong sambayan ng Israel sa Panginoon. Para bang kung ilalagay natin sa ating, nakikinig pa po ba kayo? Kung titin natin sa ating present day situation, para bang wala ka na, yung iniwan mong leader, na iimpluwensyahan niya yung mga tao na maglingkod sa Panginoon. Wala ka na. Nakuha niyo po ibig sabihin? Yung iniwanan mo yung tinuturuan mo na maging leader, kahit wala ka, napapasunod niya yung mga tao sa biyaya ng Panginoon, sa tulong ng Panginoon, napapasunod niya yung mga tao na maglingkod sa Panginoon kahit wala ka sa senaryo. At ito ay napakalaking bagay na ating dapat matutunan sa buhay ni Moses. Yung lasting impact na wala na si Moses, pero alam niya, panatag ang loob niya na kahit wala na siya sa senaryo, yung next generation ng mga Israelites ay naglilingkod pa rin sa Panginoon habang nabubuhay si Josue. At ang sabi rito, nanatili pa rin silang tapat sa Panginoon. Hindi lang sila naglilingkod, kung nanatili silang tapat sa Panginoon. Although, this verse is a negative verse. Kasi sabi rito, habang nabubuhay ang mga pinunong nakasaksi sa lahat ng mga ginawa ni Yahweh para sa Israel, nung nawala na, paano nangyari? Ano nangyari nung nawala na sila? Kung babasahin po ninyo yung book ng Josue, merong part doon na ang mga Israel po ay bumagsak yung kanilang moral. At ang sabi ron, walang hari, walang namumuno sa kanila, at lahat ng kanilang gustong gawin, ginagawa nila. Ano po ang naging, tinan po ninyo, no? Although this is a negative verse, pero ang gusto ko pong tingnan natin ang pansin dito, yung lasting impact noong proseso na nag-undergo si Moses ng proseso ng Diyos na hindi niya gusto yon, pero tinanggap niya. Nakuha po natin? At yung pagtanggap ni Moses na yon, nung proseso ng Panginoon na yon, ito ay naging leader po siya ng bansang Israel at meron siyang piniling leader at yung leader na yon ay napasunod niya ang mga tao na maglingkod sa Panginoon at maging tapat sa Panginoon. And maybe this must be ito ang maging kalakaran dapat natin natularan. Salamat sa Panginoon. Meron tayong mga leaders sa church na talagang gusto nila na makapag-produce ng leader. Na kahit na minsan nakikita nila na nahihirapan yung kanilang tinetrain na maging leader, pero nagtsatsaga pa rin yung mga leader na yon. At yung mga ang nakaka-amaze sa biyaya ng Panginoon, yung mga tinetrain na maging leader ay kahit sila nahihirapan, tinatanggap nila yung gawain na yon. At salamat sa Panginoon, may mga nagsasabi na salamat na lang
dahil nagtiyaga yung leader ko sa akin. Kahit nahihirapan ako, kahit na nadi-discourage ako, pero meron akong leader na nagtsatsaga para sa akin. At salamat sa Panginoon sa mga buhay nila. Amen po ba? Amen. So, tingnan natin ito. Naging tapat sila sa Panginoon, naging faithful sila sa Panginoon, bunga ng pagproseso ng Panginoon. Ngayon, pupunta na ngayon tayo doon sa tatlong bagay na paano ba ni-raise up ni Moses si Joshua. How Moses raised up a leader. Number 1. Ito po yun. Number 1, Moses support Joshua and Joshua assisted Moses. At number 2, Moses and Joshua were faithful to God. Ito po yung dalawang yun. So, i-ano natin yan, i-detalye natin yan. Okay? Si Moses sumusuporta kay Joshua at si Joshua nag-a-assist kay Moses. At yung number 2, si Moses at si Joshua ay faithful silang pareho sa Panginoon. So, tingnan natin yung number 1 muna. Number 1, next slide. Number 1, Moses support Joshua and Joshua assisted Moses. Sa Exodus 17, verse 14, then the Lord said to Moses, write this as a memorial in a book and recite it in the ears of Joshua. Kinuha ko yung, sa Tagalog kasi medyo merong na-miss na salita eh. Pero sa English, nagustuhan ko yung translation na recite it in the ears of Joshua. Okay? Paano ni-raise up ni Moses si Joshua? Moses exposed Joshua to blank, to God's Word. Marami pang verse akong sasabihin sana, kaya lang limitado yung oras natin. Pero isa to sa pinakamahalagang ginawa ni Moses kay Joshua. Binubulungan niya ng Word of God si Joshua. He exposed Joshua to the Word of God. Kaya pala si Joshua ay naging faithful at yung mga next generation ay naging faithful while Joshua is living. Sabi dito, Moses exposed Joshua to God's Word. Okay? Next slide. Ito sa Tagalog, Exodus 33 verse 11. Ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moses ay harap-harapan, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moses ay bumalik na sa kampo, ngunit, Everyone? Naiiwan sa tolda si Josue ang lingkod niya. Just imagine, habang nakikipag-usap ang Diyos, habang nakikipag-usap si Moses sa Diyos at ang Diyos kay Moses, nakikita ni Moses yun. Ni Joshua yun. At pagkatapos makipag-usap ni Moses, babalik na siya sa kampo. Pero si Josue, ano nangyayari kay Josue? Sumagot po kayo. Naiiwan siya. What do you think is happening? Moses exposed Joshua to what? To the, next slide, to God's presence. To God's presence. And expose ni Moses si Joshua to God's Word. I-recite mo kay Joshua yung Word of God. Pagkatapos ito, Moses exposed Joshua to God's presence. Hindi lang sa Word of God, kundi sa presence of God. Just imagine, yung bang damang-daman ni Joshua yung presensya ng Panginoon. Habang nag-uusap, siguro, wow. Tapos sasabihin ni Moses, tara na, Josue, baba na tayo. Hindi po, maiwan muna ako. Na-enjoy ko yung presensya ng Panginoon. Gets po ba? Nakuha po natin? Next slide. Exodus 17 verse 8, nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moses kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo
Pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. Kahit mahirap, he appointed Josue. Moses exposed Joshua to God's power. Ano yung number 1? God's word. Number 2, God's presence. Number 3, God's power. Mga present house church leaders, sa mga present na mga accountability group leader, at sa mga narito ngayong umaga, wala pong exempted kasi kahit hindi kayo leader, pero disciple po kayo. Pero ganito po yun. Itong tatlong ito, this is biblical leadership. Tatlo dapat ito sa nagpo-focus po tayong mga leader. Hindi natin isasalin sa kanila yung ating sariling karunungan. Ang isasalin natin sa mga next in line leaders, yung God's word, God's presence, and God's power. Meron nga kaming kasabihan ng mga pastor pag nagkikita-kita kami. Meron kaming napag-usapan na kapag daw meron kang theology pero wala kang gospel, lalabas na yung theology. Parang wisdom, yung bang knowledge lang. Yung merong word Head knowledge lang pag walang gospel. Pagka magaling ka sa theology, magaling ka sa doktrina ng Bible, pero walang gospel. Walang gospel. Ano yung gospel? Yung buhay ni Kristo, yung kamatayan ni Kristo, yung muling pagkabuhay ni Kristo, at yung kapangyarihan nito sa yung personal na buhay, sa yung pribadong buhay. Kahit na meron kang alam sa Bible, pero pag wala yung gospel na yun, pag walang epekto yun, head knowledge lang yung lalabas. Magaling ka lang sa Bible, pero hindi nababago yung puso. Now, dito sa pinag-uusapan natin kay Moses, kaya makikita natin ngayon kung bakit naging faithful ang mga tao during the time of Joshua. Kahit wala na si Moses, naglilingkod pa rin yung mga tao because of this impact, yung impact ng tatlong ito. Nag-gets po ba natin? Amen? Now, having said that, tingnan po natin yung number 2. Moses and Joshua were faithful to God. Okay, tingnan po natin yung next verse. Mga Bilang 14 verse 6, yung binasa kanina. Dahil sa hinagpis, pinunit ni na Josue na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jepun ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam ang lupaing tiningnan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Karamihan dito alam niyo yung context na ito. They are about to cross yung promised land. Pero sabi ni Moses, puntahan niyo muna yung lugar na yon. Merong nag-espiya. 12 sila na nag-espiya. Pero pagdating nung 12 na yon, yung 10, ang sabi doon, maganda yung lupain, yung pangako ng Diyos na lupain, maganda. Pero meron tayong isang problema. May mga higante doon. Hindi natin sila kaya. Nakikinig pa po ba kayo? Hindi natin sila kaya. Pero tingnan po niyo yung pagtayo ni Caleb at ni Josue. Kahit na maraming tao, yung the rest, nag-iyakan yung mga tao nung time na yun Majority ng mga tao discouraged. Majority ng mga tao, wag nating ituloy yung plano ng Diyos. Pero si Josue at si Caleb, sila ay tumayo doon sa kanilang pananampalataya. Moses and Joshua were both faithful to God. How he raised
Joshua, how Moses raised Joshua. Moses support Joshua and Joshua assisted Moses. This is our desire na makita natin ang bawat isa na hindi lang kami yung nagli-lead. Yes, hindi lahat tinawag para maging pastor, hindi lahat tinawag para maging accountability leader o kaya ay deacon ng isang house church. Pero all of us, merong pananagutan. Babalik ko uli yung binasa natin kanina. Husband, love your wives katulad as Christ loved the church. Paano inibig ng Panginoon ang kanyang church? He gave His life. Paano mo iibigin ang iglesia ng Panginoon? Sa pagbibigay ng iyong buhay para sa Panginoon. Nagkakaintindihan po ba tayo? Pagbibigay mo ng buhay. Si Moses, meron siyang pagkakataon para bumalik sa Egypt. Mahirap pala dito sa wilderness. Mahirap yung proseso ng Panginoon. Babalik na lang ako. Meron po bang pagkakataon si Moses para bumalik? Meron ba siyang tsansa na tanggapin ng paraon bilang anak uli? Meron. Pwede siyang bumalik sa Ehipto at kuhanin uli yung lasap ng ganda na maibibigay ng Ehipto. Pero sabi ron, tinanggihan niya yon at tiningnan niya yung tawag ng Panginoon. Yes, mag-undergo ako ng process, hindi madali ito, pero ibibigay ko yung buhay para gamitin ako ng Panginoon. Kaya po merong pananagutan, hindi lamang yung mga tumatayo sa harapan o mga nagli-lead ng house church. May pananagutan kami para sa inyo. Pwede bang pakilagay uli, Rox, yung Ephesians 5? May pananagutan kami. Ano ang pananagutan namin? Ephesians 5. Ang pananagutan namin, we see to it na yung Word of God, ibinibigay namin sa inyo. Ulitin ko, ang elders, ipag-pray nyo. Kaming mga elders, ako bilang pastor, ipag-pray nyo lagi kami na maibigay namin faithfully ang Word of God. Walang ibang makapaglilinis ng church ng Panginoon, kundi ang Word of God. Walang ibang makapaglilinis ng church ng Panginoon, kundi Word of God. Tingnan po ninyo yung next slide. Ang sabi dito, merong salitang binanggit doon eh. Next slide. Hindi, merong salitang mature. Karugtong ng Ephesians chapter 5. Yon. Ephesians chapter 4 pala, sorry. Tinan po yung Ephesians chapter 4:11. So Christ Himself gave apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers to equip His people for works of service. Ano ang layunin? Bakit kayo nasa church? Bakit tayo nasa church? For works of service. Tayo ay magsaserve so that the body of Christ may be built up until we all reach the unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature. Walang ibang makapagmamature sa church kundi yung Word of God. Until we reach the unity in the faith and in the knowledge of the Son of God. Ano yung knowledge of the Son of God? Yun yung Word of God. So that we might become mature. Alam po niyo yung salitang mature. Sabi nga po niyo, mature.
pag sinabing mature, sa ating pinag-uusapan sa context natin, ang mature, hindi niya iniisip yung para sa kanyang sarili. Hindi ka narito para sa iyo. Ang church, the church does not belong to the church. The church belongs to Christ. Ulitin ko po, binanggit ito, binili tayo ng Panginoon ng kanyang dugo. Binili tayo ng Panginoon ng kanyang dugo, ng kanyang sariling dugo. Hindi para tayo ay maging Christian, tapos basta naniniwala ako sa Panginoon, basta alam ko, born again ako, okay na yun. No. Tayo po ay mayroong pananagutan. Tayo narito, hindi lang para makinig, hindi tayo narito, hindi lang para mag-awitan, narito tayo para maglingkod sa Panginoon. Maliwanag po yun. At dito umiikot yung ating pinag-aaralan. Itutuloy pa natin to, yung biblical leadership na to. Itutuloy pa to next week and this whole month. Pero tingnan nyo yung principle. Tingnan nyo yung principle. Yung paglilingkod nila, Moses, nila Joshua, although nagkaroon ng problema nung panahon ni Joshua, hindi na naituloy yung pagsunod sa Panginoon. Nagkaroon pa ng divided kingdom. Pero the principle is still the same. Hindi pwede na tayo ay tinawag ng Panginoon at pagkatapos nun, tapos na. You are here to serve God. You do not belong to yourselves. You belong to God. Amen po ba? Amen. Praise God. Praise God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, hindi po kayo nagkakamali ng pagtawag sa amin. Salamat sa pribilehiyo na kami ay tinawag mo para maglingkod sa inyo. Salamat sa salita mo na naggigiya sa amin, naglilid sa amin, para pag nawawala kami sa tono, o nawawala kami doon sa totoong layunin mo, sa magitan po ng iyong salita, ay bumalik kami sa dahilan kung bakit mo itinayo ang iyong iglesia, Panginoon. Nawa, Panginoon, ito ay wag naming kalimutan, ito ay isa pamuhay namin, at hindi kami narito para po magmayabang o gamitin ang ministry para sa aming sariling kapakanan. Kundi, Panginoon, ang bawat house church, itong stage na ito, ang bawat instrumento na narito, ang bawat talento, ang bawat kakayanan na narito, Panginoon, ay nakasentro lang para ikaw ay parangalan, Panginoon. Ikaw ay paglingkuran. Maraming salamat po, Diyos, sa pagkakataong ito. Purihin po kayo, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Praise God.